Tayo po'y dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, ngayong araw ho mismo na ito ay may isang malaking gawain sa Quirino Grandstand at nagdiriwang ng ika-50 taong anibersaryo ang Jesus Miracle Crusade International Ministries. At isang artikulo sa Manila Bulletin Online ay nagsabi na ang pagdiriwang daw na ito ay dideklara na no political activities. Wala daw silang inanyayahang politiko, wala daw magsasalitang mga politiko. Ibig sabihin, ang aktibidad daw na ito ay walang kulay ng politika. Nakakalungkot sapagkat maraming mga Baptist churches ang nagsama-sama at nagdiwang di umano ng National Baptist Day, and sadly ay marami dito ay may kulay ng politika. As one of the largest apostolic churches sa Pilipinas, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay nagdiriwang nga ng kanilang golden anniversary. At ang sabi doon sa artikulo, pinapangako nila, they promises to be a powerful day of worship, praise, and gospel sharing. Sabi sa article that the event will include powerful testimonies of healing and deliverance, anointed choir and orchestra performances, and the grand ministering of God's Word. Now, kaya ko ho, sinabi ho ito ay una, para maging malinaw na ang Jesus Christ Baptist Church ay hindi isang politikal na institusyon. Hindi ho natin gawain na mag-block voting. Ang atin hong ginagawa ay tinuturuan ng mga mananampalataya kung ano ang mga pamantayan sa salita ng Diyos, at sang-ayon sa salita ng Diyos, exercise yung karapatang bumoto ng nagluluwalhati sa Diyos. At bukod doon, ay sa ating pag-aaral sa Romans chapter 12 ay nahanap sa mga gifts, spiritual gifts. At napag-aralan natin last Sunday na ang isa sa mga gifts na ibinigay ng Diyos ay ang tinatawag na sign gifts. At yung mga sign gifts na ito ay nasa ilalim nito yung mga miraculous sign gifts, mga mirakulong mga gawain. At isa nga ay ang mga pagpapagaling at mga speaking in tongues and so on. Kaya ko binanggit ang Jesus Miracle Crusade dahil alam mo natin, isa ito sa mga pangunahin nilang gawain with their very name, miracle. And they're all about miracles. And they're all about miracle workers. At ang sabi nga dun sa article, it promises to be a powerful day of worship. At ang impression sa akin nun ito, well, at least sa akin lang naman, as if kontrolado nila ang power. Mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi ng salita ng Diyos, ang Espiritu, ang kapanganakang muli ay kagaya ng parang hangin, umiihip kung saan naisin at hindi natin ito kontrolado. Gayon ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Hindi natin pwedeng kontrolin ang kilos, ang gawa, ang kapangyarihan ng Diyos. Walang formula na pwede natin gawin. Walang eksaktong mga bagay na pwede natin pagsunod-sunurin at sabihin. And then we have now the power of God. No. Hindi tayo ang may control. Kung walang iba kung hindi ang Panginoon. As I've said, pinag-aralan natin o simulan natin pag-aralan last Sunday ang patungkol sa mga sign gifts at isa sa mga katotohanan at babalikan natin yan and hopefully mas maging malinaw sa atin na itong mga gifts na ito nagsisilbi na ang purpose ay maging tanda, maging marka ay ito ay lumipas na. So bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan, sa iyong pagliligtas. Salamat, O Diyos, sa napakadakilang biyaya mo, sa kabutihan mo. Lord, patuloy naming kailangan, patuloy naming hinihingi ang biyaya mo na nawa ay patuloy na kumilos, magturo sa amin. At as we have said, Lord, hindi kami ang may control ng kapangyarihan, kundi nasa iyo lamang. At kung lolowin mo, O Diyos, sa amin pong inihiling na makapangyarihan kang kumilos sa bawat isa, na ang iyong mga salita ay hindi marinig lamang, kundi
magdulot ng pagbabago, magdulot, Panginoon, ng encouragement, magdulot, Panginoon, kung kinakailangan ay ma-rebuke ang mga kasalanan o maling paniniwala at lalo kaming hubugin nito sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. At Lord, aming pong hinihiling, mahabag ka sa mga wala pa sa pananampalataya at nawa, O Diyos, magligtas ka ngayong umagang ito. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, gusto kong i-summarize ang verses 1 to 5 na pinag-aralan natin ng higit isang buwan. At ang summary ho ay ito, kung ikaw ay niligtas ng biyaya ng Diyos, ikaw ay pinagkalooban ng kaloob o mga kakayahan ng Panginoon, ikaw dapat ay naglilingkod sa konteksto ng iglesia. To make it shorter, if you are genuinely saved, you must be serving. Kung ikaw ay tunay na naligtas, ikaw ay tunay ng Kristiyano, ang kalooban at disenyo ng Panginoon, ang dapat tayo ay naglilingkod. Romans chapter 12 verse 6, binasa natin at sinimulan natin last Sunday, having then gifts. So ang assumption ay ang bawat Kristiyano ay may gifts. Walang totoong Kristiyanong hindi gifted. Lahat ng Kristiyano ay binigyan ng kakayahan ng Banal na Espiritu. Para tayo ay bahagi ng isang katawan. Bawat bahagi ng katawan ay may purpose, may disenyo, may gamit. At ganun din ang bawat Kristiyano sa katawan ni Kristo. At ang sabi diyan, having then gifts differing according to the grace that is given to us. Ano daw? Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. At ang gusto kong manatili ho sa atin na ito, ano man ang gifts, use it. Employ it. Ano man ang kaloob na binigay sa atin ng Diyos, ano man ang kakayahan na binigay sa atin ng Panginoon, ito ay dapat nating ipaglingkod ng may katapatan sa Diyos. Now, hindi lamang ito ipaglingkod, kagaya na pag-aralan natin last Sunday, ito dapat ay pagyamanin. As Paul said to Timothy, yung gift na nasa kanya is to be stirred up. Kailangan niyang paypayan, parang sa uling, pagningasin, pag-alabin, anuman ang gift na ito. At dito ho, sa Romans chapter 12, verse 6 hanggang 8, si Apostol Pablo ay nagbigay ng listahan ng at least 7 spiritual gifts. Prophecy, ministry, teaching, exhortation, giving, ruling, and showing mercy. At isa sa mga pinaka-iniiwasan ng iba ay ang gift of giving. O ano man ang gift sa atin ng Panginoon, muli, ito ay dapat pagyamanin at ito ay dapat gamitin. As we have said last Sunday, isa sa mga makakatulong sa atin para maunawaan ang mga gifts, lalo na dahil ito ay malaking usapin sa ibang mga born-again churches, sa ibang mga charismatic or Pentecostal groups, ay yung tinatawag na mga sign gifts. We will categorize these gifts, sign gifts, speaking gifts, and serving gifts. Una natin pinag-aralan, sinimulan is the sign gifts. By the very word, sign. Ito ay marka or ito ay ang Corinthians 12 verse 12, truly what? 2 Corinthians 12, truly the signs of an apostle will wrought among you in all patience, in signs and wonders and mighty deeds. So ito daw, signs and wonders and mighty deeds, ito daw mga mirakulong mga gawa, ang sabi ni Apostol Pablo are signs of an apostle. Hindi lahat meron nito. Hindi lahat makakagawa nito. At ang sabi ni Apostol Pablo, ito ay partikular na tanda, marka ng mga apostol. Ito unique sa bagong tipan. Ito unique sa mga apostol na isinugo ni Kristo bilang kanyang mga saksi, as he have said sa Acts chapter 1 verse 8, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses. So merong mga legit, merong mga official witnesses na isinugo si Kristo na pinangakuan niya, you will receive power. Magkakaroon kayo ng kapangyarihan. At ang sabi ni Apostol Pablo, ito daw ay tanda. Remember yung ating example last Sunday? Anong tanda ng bahay nyo? Ang tanda ng bahay namin, kulay orange yung pader. Ang problema, yung buong barangay nyo, pininturahan ng orange ng barangay kapitan. Nakatulong ba yung tanda?
Hindi, maliligaw ang tao. At gayon din, kung ang lahat ng Kristiyano ay supposed to be miracle worker, nakakagawa ng mga mirakulo at mga tanda, eh di mawawalan ng saysay yung signs of an apostle. Bakit kailangan ng signs ng apostle? Sapagkat nung panahon na yon ay hindi pa kumpleto ang salita ng Diyos. Nung panahon na yon ay may mga napapanggap na peking apostol. Nung panahon na yon ay mga nagkiklaim na sila rin ay pagturo ng Panginoon. Ang sabi ng Hebrews chapter 2 verse 3, ang sabi, "How shall we escape if we neglect so great salvation, which at first began to be spoken by the Lord?" So merong trail, una nagsalita ng kaligtasan ay si Kristo, and was confirmed unto us, paano? By them that heard Him. Sino yun? Ang mga apostol. At pagdating sa verse 4, God also bearing them. Sino yung them? Them that heard Him. The apostles, ang Diyos ay nagpapatotoo sa kanila, bearing witness. At ano yung patotoo ng Diyos na sila nga ay mga tagapagsalita ni Kristo with signs and wonders and diverse miracles and the gifts of the Holy Ghost according to His own will. So again, itong mga signs and wonders and miracles are sign gifts. Ibig sabihin, ito'y tanda. Nagbibigay patotoo. Apostol na sinugo ni Kristo para magpatotoo sa kanila. Na pinangakuan ni Kristo na tuturuan kayo ng banal na Espiritu sa lahat ng katotohanan. Now, ang tanong, Brother Paul, paano sa panahon natin ngayon? Paano yan, Brother Paul, hindi ka gumagawa ng himala, hindi ka apostol? Talagang hindi. Kasi ang mga apostol ay lumipas na. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 and verse number 20. Ang sabi ni Apostol Pablo, na ang punto niya ay ang church, ang mga Kristiyano daw sa verse 20, and are built upon what? The foundation of the apostles and prophets. Ang mga apostol at ang mga propeta daw ay ano daw? Pundasyon. Nasa ilalim sila. At sa biyaya ng Panginoon, na ilagay nila yung pundasyon at tapos na yung kanilang ministeryo. At ang pundasyon ay minsan lang nilalagay. At nilagay ng Diyos ang pundasyon ng mga apostol, at sumulat sila ng mga patotoo nila at nasa atin ang salita ng Diyos at kumpleto na ang salita ng Diyos. Therefore, tapos na ang kanilang opisina. Hindi na kailangan ang mga apostol sa panahon natin ngayon. Hindi natin kailangan ng mga bagong mensahe mula sa Diyos. Bakit? Meron na tayong salita ng Diyos. Ito ang basihan ng ating pananampalataya at pamumuhay. Hindi na ang mga panaginip o iba't ibang mga tinig na naririnig. As we have studied before, may narinig na tinig. Saan galing yun? Galing sa Diyos. Hindi ba sabi ng Biblia, si Satanas mismo ay nagpapanggap na parang anghel ng kaliwanagan? Actually, sa panahon natin ngayon, ang sabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na ito ang basihan. Ang sabi ng Matthew 24 verse 24, Matthew 24:24, "For there shall arise what? False Christs and false prophets." At anong gagawin ng mga false Christs and false prophets na ito? "And shall show great signs and wonders." May mga dadating daw na mga peking Kristo, hindi totoong mga propeta, hindi mga tunay na lingkod ng Diyos, pero daw magpapakita daw sila ng mga matitinding mga tanda, mga kababalaghan, mga mirakulo na mga gawa. At anong layunin nito? In so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. So in the last days, ang mga himala at mga bagay na itong mga mirakulo na ito ay gagamitin ng demonyo para mandaya.
So hindi ho po pwede at hindi tamang kaisipan, Brother Paul, nakakagawa sila ng himala, nakakabuhay sila ng patay, nakakapagpagaling sila ng may sakit. At ang tamang tugon dapat ng Kristiyano doon ay, ano ngayon? Hindi garansya. Hindi garansya. Actually, nagbigay babala si Jesus, may mga lalabas na hindi totoo at gagawa ng mga himala at mga tanda. So paano natin sila matetesting? Ang sabi nga ni John, huwag kayong basta-basta maniniwala. 1 John chapter 4. Ano dapat ang gawin? Kailangan silang testingin. Paano sila testingin? By what they confess. If you remember sa 1 John chapter 4 verses 1 to 3. Pakikinggan mo sila. Ano bang tinuturo nila? According to what they're confessing. Adherence to Scripture. John, sa 1 John chapter 4 verse 6, we are of God. And by the way, yung we dyan, ang tinutukoy ni John, ay sila na mga apostol. He that knoweth God, heareth us. Yung talagang sa Diyos, mga kapatid, huwag kayo basta-basta maniniwala sa sinumang tagapagturo. Hindi basta-basta. At sabi ni John, okay, ano ba yung tinuturo nila? Ano ba yung kino-confess nila? At ang sabi ni John, kami sa Diyos, ang mga apostol ay sa Diyos. At yung mga tunay na sa Diyos, nakikinig sa amin. So therefore, dapat yung tinuturo ay sang-ayon sa mga katuruan ng mga apostol. So pwede nating suriin. At ito, listen, ito ang napakaganda sa sola scriptura na tayo ay nakabase sa salita ng Diyos. Muli, kapag nakabase tayo sa mga naririnig, nakikita, napapaniginipan, paano mo ite-testing? Minsan, binuksan ko ang radyo, sikat na radio station, na Christian radio station dito sa Pilipinas. At ini-interview ang isang dalaga na di umano ang dalagang ito'y nanaginip. At di umano siya'y nanaginip at napunta sa heaven. At doon daw sa heaven nakita niya ang mga anghel na nagtatampisaw sa tubigan at naglalarong napakasaya. At siya'y nakipaglaro sa mga anghel. Nang dumating daw si Kristo at inakay siya. Ako, wow, ang gandang panaginip. And so, ano ngayon? Sa Davao, may nagpapakilalang Kristo. Narinig daw niya ang boses ng Ama sa sagingan. At siya na daw ang appointed son. Sige nga, paano mo testingin? Kung totoo, hindi. Nag-text ako sa kanila. Tumawag sa akin yung coordinator nila ng Bulacan. Ang sabi sa akin, ang pangalan ng tatay niya ay Jose. Ang pangalan ng nanay niya ay Maria. Muntik kong tanongin, kailan siya ipapako sa krus? I-attend ako. Kasi ang Jesus sa Biblia, pinako sa krus. Ang punto ito, narinig na tinig, na paginipan. Paano mo testingin? Ang pang-testing ay ang salita ng Diyos. So hindi natin kailangan ng panaginip at boses. Ang kailangan natin ay yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Juan, we are of God. He that knoweth God, heareth us. Ang tunay na sa Diyos ay hindi ko kontra ng salita ng Panginoon. So how do we test? Hindi miracles, hindi signs. Yun ay gagawin ng mga peke. We test by the Word of God. At ang sabi niya ng ating Panginoong Jesucristo, we also test them by their testimonies. Ang sabi niya sa Matthew 7 verse 15, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravening wolves. Ye shall know them by their what? By their fruits. At yung fruits is equals to works. By their fruits, by their works, you will know them. Makikita mo sa kanilang mga gawa. I would like to encourage you, just i-type nyo lang sa YouTube, si Costihin, C-O-S-T-I-N. Pakinggan nyo si Costihin. Kung hindi ako nagkakamali, siya ay pamangkin ni Benny Hinn, isa sa mga pinakasikat na charismatic faith healer sa panahon natin ngayon. Lagi nakaputi. At nagpatotoo siya sa grabing luxury ng buhay nitong mga faith healers na ito. As in, yung perang pumapasok at kung paano yung mga pandaraya at mga
At sa biyaya ng Diyos, niligtas ng Diyos ang taong ito. Siya ngayon ay pastor na at totoong mananampalataya at kumalas siya. At actually, yun daw, pamilya nila ay galit sa kanya. Kasi in-expose niya yung mga daya. So muli mga kapatid, mga kaibigan, yung kanilang pamumuhay, yung kanilang mga gawa. So paano testingin? What they confess or what they teach. Paano testingin? We look to the Word of God. Paano testingin? We look at their lives. Yun sabi ng salita ng Panginoon. So ang mga apostol ay lumipas na. They are foundational in nature, yung kanilang ministry. And therefore, yung sign gifts, yung witness na para sa kanila ay tapos na rin. Hindi na natin kailangan ng mga miracle workers. Now, gusto ko lang dinawin, hindi natin sinasabi na hindi na hihimala ang Diyos. Hindi natin sinasabi na hindi na nagpapagaling ang Panginoon. Ang sinasabi natin, wala ng mga miracle workers at wala ng mga faith healers. Ang utos sa atin ng Diyos, pag merong may sakit sa church, ano daw? Ipag-pray. Yun ang utos sa atin ng Panginoon. And by the way, pag titignan natin ang mga tala sa Biblia, makikita natin ang mga tala sa Biblia na itong mga mamirakulong gawa na ito, ang trajectory ng Bible ay unti-unting pawala ng pawala. Ang mga sign gifts o mga miraculous gifts, mga supernatural gifts ay mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 12 and 13 hanggang 14. Sapagkat sa Korinto, inaabuso ang mga spiritual gifts na ito. Now, para lang ho, makita niyo ho, ang 1 Corinthians ay sinulat somewhere around AD 54 or 56. Nasa pagitan ng 2 taon na yon. Now, sa atin hong binasa sa Romans chapter 12, wala sa listahan. Very significant. Sa Romans chapter 12, wala sa listahan ng mga gifts ang miracles, healing, speaking in tongues. Wala. Nakalimutan lang kaya ni Pablo? Ang book of Romans ay nasulat somewhere around AD 58. Sa Ephesians, nagbigay din ng konting listahan about spiritual gifts, nasulat ng AD 63, at wala din ang mga sign gifts. Sa 1 Peter, mayroon ding binigay na mga spiritual gifts, AD 66, at wala ring sign gifts. Ano makikita natin? Even in the record of Scripture, itong mga miracle working and sign gifts ay on the decline. Pawala. Isa sa mga makikita natin ay ang pawala ng kakayahan o yung gifts ng healing. 1 Timothy chapter 5 verse 23. Nasulat ang 1 Timothy noong AD 62. More or less. At itong si Pablo, pinayuhan si Timothy. Si Timothy ay merong konti o madalas na problema sa tiyan. Ano kaya ang sabi ni Pablo? Timothy, may problema ka sa tiyan? Magpalehans ka. Timothy, may problema ka? May sakit ka sa tiyan? Pumunta ka sa Miracle Crusade. No, ang sabi ni Pablo kay Timothy, sa 1 Timothy chapter 5 verse 1, drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities. Translation, niresetahan siya ni Pablo. Gumamit ka nito. Uminom ka nito para makatulong sa problema mo sa tiyan. Magpadala ka ng $50 sa ministry na ito para gumaling ka. Hindi sinabi ni Pablo, lumapit ka sa telebisyon. Napanood ko yun. Lumapit ka sa telebisyon mo. Ipatong mo ang iyong kamay sa telebisyon. At naramdaman mo ang kapangyarihan. Tatawid sa radio waves. Ang kapangyarihan ni Lord. No. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, inumin mo to, makakatulong sa'yo. Isa pa, sa 2 Timothy chapter 4 verse 20, very strikingly, ang sabi ni Pablo, 2 Timothy 4:20, Erastus abode at Corinth, nanatili si Erastus sa Corinth, but Trophimus, ano daw? Have I left at Miletum sick? Woo! Ano yung tinuturo ng mga miracle workers? Ang kalooban ng Diyos, lagi kang magaling, wala kang karamdaman. So pag may sakit ka ngayon, wala ka sa kalooban ng Diyos. At ang Diyos, mayroong mga miracle workers at lalapit ka sa sila para ka mapagaling. Pag hindi ka gumaling, ang problema, ikaw, wala kang sapat na pananampalataya. So pag kinuha natin yun, may problema si Trophimus.
Wala siya sa kalooban ng Diyos. Take note, ito ay kapwa manggagawa ni Pablo na kinokomment niya at nahandun sa ministry at so mas so yung paglilingkod na nagkaroon siya ng karamdaman sa paglilingkod. Now, meron tayong problema. Si Trophimus, kung ang kalooban ng Diyos ay laging walang sakit, meron tayong problema. Kakagaling lang doon ni Pablo. Wala bang sapat na kapangyarihan si Pablo para pagalingin si Trophimus? Wala bang sapat na pananampalataya si Pablo para mapagaling niya si Trophimus? Or baka walang sapat na pananampalataya si Trophimus kaya kahit anong lay hands ang gawin ni Pablo, hindi siya gumaling-galing. Nakuha niyo ho? So hindi ho ibig sabihin, ang punto ko lang ho, even sa Bible, hindi kagaya ng gustong ipaniwala sa atin itong mga miracle workers na lahat ng wagay-wayan nila ng kamay nila at tutumba ay magaling na. No. Actually, may record na merong may sakit ng cancer, pumunta sa isang miracle na gawain at pinagaling di umano ng miracle worker at kilaim niya na siya yung magaling niya at after ilang buwan, patay sa cancer yung babae. Mga kapatid, kung meron talagang bumubuhay ng patay sa dami ng may cellphone ngayon, ba't hindi nagbabiral? Nasaan sila nung COVID-19? Nasaan? Nasaan sila nung epidemic ng Ebola virus? Nasaan? So muli mga kapatid, mga kaibigan, ang punto ho natin, maging sa Biblia, itong mga sign gifts, miracle workings, and so on, is on the decline. Again, hindi natin sinasabing hindi na nagpapagaling ang Diyos, nagpapagaling siya. Ikaw man ay gumaling dahil pinag-pray ka, o ikaw may gumaling dahil uminom ka ng paracetamol, ang Diyos pa rin ang nagpagaling sa iyo. Ang pinanggagalingan ng lahat ng kagalingan ay ang Panginoon pa rin. Now, nung si Peter nagbigay ng instruction about gifts, ang sabi niya sa 1 Peter chapter 4 verse 10, as every man hath received the gift, even so what? Minister the same one to another. Again, as we have said, kung ikaw ay Kristiyano, meron kang kaloob. At kung meron kang kaloob, ang utos ng Diyos, minister it. Serve. Use it. Ipaglingkod mo ang gift na ibinigay ng Diyos as good stewards of the manifold graces of God. Bilang mabuting katiwala, pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng patong-patong na biyaya ng Panginoon. Hindi ka lang niligtas, binigyan ka pa ng kaloob. Serve! Minister! Yun ang kalooban ng Diyos. At nagbigay siya ng dalawa. Verse 11, if any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as the ability of the ability which God giveth. Notice, kapansin-pansin, wala muli yung mga sign gifts. Wala yung mga miracle gifts. At ang binigay dito ni Apostol Pedro ay yung dalawang kategorya na makikita natin sa kung babalik tayo sa Romans 12, maikakategory natin lahat ng sinabi ni Pablo sa dalawa. It's either speaking gifts or ministering or serving gifts. So, we contend and we stand on the truth na ang abiding gift ng Panginoon sa church ay ang speaking and ministering or serving gifts. Again, bakit? Dahil kumpleto na ang salita ng Diyos, dahil tapos na ang opisina ng mga apostol, hindi na kailangan. Sino dito ang mahilig magluto? Mahilig magluto? Taas ang kamay, mahilig magluto. Ako ho ay mahilig magluto. And kita niyo na rin, mahilig din kumain. Pero mahilig ako magluto. At nagluto kayo, anong paborito niyong ginagamit? Siguro depende sa niluluto niyo. Let's say nagluluto kayo ng may sarsa. Sabihin natin nagluluto kayo ng kaldereta. Halimbawa lang naman, gagamit kayo ng sandok, tama ba? Sandok para haluin yung niluluto. Okay? Tapos na yung luto. Tapos na. Time na ng kainan. Hahawakan mo pa rin ba yung sandok? Bakit? Tapos na eh. Again mga kapatid, ang purpose ng mga miracles ay para maging tanda sa mga apostol. Tapos na ang mga apostol.
hindi na kailangan yung mga miracles. Dapat nang bitawan. Hindi na yun ang layunin at disenyo ng Panginoon. Anong sinabi ni Pedro? Speaking and serving gifts. Sorry, sound check. Ayun. Notice, pag kinumpare natin ang mga gifts na binigay ni Pablo, whether ito ay sa 1 Corinthians, sa Romans, Ephesians, sulat ni Pablo, and then yung sulat ni Pedro sa 1 Peter, makikita natin ang mga list na ito ay may pagkakaiba-iba. Ang kapansin-pansin, sa sinulat ni Pablo muli, sa 1 Corinthians, may mga miracle gifts, may mga speaking in tongues, may mga sign gifts, pero pagdating sa ibang listahan ay wala na ito. Pero pag pinagkumpara-kumpara natin ang mga listahan ng Romans chapter 12, ng Ephesians, and then ng 1 Peter, makikita natin na ang mga listahan na ito ay may pagkakaiba-iba. May mga gifts na nasa 1 Corinthians, may mga nasa 1 Corinthians na nasa Romans, pero may mga wala rin naman doon. Ang punto ay ito, this list of gifts are given not meant to serve as a rigid or absolute standard. Hindi ito, okay, sa book of Romans chapter 12, meron lang 7. So ang choices lang ay 7. Wala nang iba. Hindi ho ganon. Hindi ibinigay ang mga gifts ho na ito o mga listahan na ito, exhaustive list na ito lang ang mga gifts at wala na. And by the way, kung ito lang ang mga gifts, please consider ang katotohanan ng sabi ng salita ng Diyos, ang banal na Espiritu nagkaloob sa bawat isa ng maraming mga kaloob. Diversity of gifts. Iba't ibang mga kaloob. So if you will consider yung diversity, overlapping, and flexibility nitong mga gifts na ito, there is an endless combination of giftedness among all believers. Punto ho ito, ang bawat Kristiyano ay magkakaiba. So huwag niyo hanapin yung gift ni Brother Paul kay brother ganito. Kasi yung gift niya ay iba. At hindi ko rin pwedeng hanapin yung gift ni brother ganito o sister ganito kay brother ganito o kay sister ganito. Bakit? Dahil yung gifting ng Panginoon sa kanila ay kakaiba. Maaaring parehong may gift of teaching, pero maaaring ang i-combine ni Lord sa isa ay gift of teaching and giving, and then yun namang isa, gift of teaching and exhortation. Magkaiba pa rin. So let me use the example of NLEX. Sa NLEX, kung ikaw ay going, let's say, going south, isang direksyon. Lahat kayo ay isang direksyon, pero sa isang direksyon na yon ay merong iba't ibang sasakyan, iba't iba ang kulay, iba't iba ang, hopefully, iba-iba ang plate number. Yes? Kahit parehong brand, parehong kulay, magkaiba pa rin ang plate number. Pero isang direksyon, mga kapatid. Isa tayong katawan. Pero merong pagkakaiba-iba. Maaaring sa isang church, meron dalawa, 3 pastor, meron silang parehong, may mga pareho silang, pero meron pa rin pagkakaiba. Even kung meron silang mga gift of prophecy or teaching, even in that exercise of gifts, meron pa rin pagkakaiba. So muli, makita natin na hindi natin dapat sukatin at ipagkumpara-kumpara ang gifts natin sa iba. Ang goal ay maging faithful tayo sa gift na ibinigay sa atin ng Diyos. Ulitin ko ho, ang ating trabaho ay maging faithful tayo. That means i-improve natin at ipaglingkod natin ang gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. So punta tayo sa Romans 12 verse 6. At tignan natin yung number 1 na ibinigay ni Apostol Pablo. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. At kung kayo ho ay medyo attentive sa pagbabasa at maaari sabi, oh, Brother Paul, sign gifts, prophecy ho. Now, alam ko ho na pag nabanggit yung word na prophecy, ay madalas ang naiisip ng marami ay fortune telling. Panghuhula o pagsasabi ng pagpapredict ng mga mangyayari sa hinaharap. So, kailangan nating limunagin ho ito. Ang word na prophecy, pag titignan nyo sa Greek, ay prophetia in Greek.
At ang ibig sabihin ho ng propesya means a gifted faculty of setting forth and enforcing revealed truth. So ang propesya daw ay faculty or kakayahan na kaya mong iset forth. Ibig sabihin ng set forth, kaya mong ilatag. Kaya mong ipakita or in verbal equivalence, kaya mong ihayag ng maayos at kaya mong i-enforce ito ng may puwersa. Yun ang gift, yun ang very basic meaning ng gift of prophecy. Simply put, ang gift of prophecy is the gift of being able to clearly proclaim God's truth. Yun ang gift of prophecy. Hindi ito actually involved primarily sa pagsasabi ng mangyayari sa hinaharap. Ang gift of prophecy ay actually, in the very basic, ay malinaw na pagsasabi ng sinabi ni Lord. At makikita ho natin ito. At hindi lang ito basta merely information dumping, kundi ito'y binibigay ng may puwersa. Ina-acknowledge ang katotohanan na ni-reveal at ipinapahayag ang katotohanan nito sa mga tao at kinakailangan at hinihiling ang mga tao na yon na mag-submit at kilalanin ang katotohanan na pinahayag ng Panginoon. Now, yes, admittedly, pag binasa natin ang Bible, sa maraming pagkakataon, ang gift ng prophecy or ang gamit ng prophecy ay may kinalaman sa mga katotohanan about future events, about foretelling the future na ni-reveal ng Panginoon. At doon tayo nasanay, doon tayo pamilyar. Pag may sinabing prophet, anong ginagawa ng prophet? Sinasabi ang mangyayari sa hinaharap. That is not the mean. Ang main meaning ng prophet ay ito, sinasabi ang sinabi ng Diyos. Yan ang gawain ng prophet. Sinasabi sa mga tao ang sinabi ng Diyos. Now, kung ang sinabi ng Diyos sa prophet ay something na mangyayari sa future, anong gagawin ng matapat na prophet? Sasabihin niya sa mga tao ang mangyayari sa future. Now, kung ang sinabi ng Diyos doon sa prophet ay yung ginawa o yung mensahe na uutos ng Panginoon, anong gagawin ng prophet? Sasabihin niya yung utos ng Panginoon. By the way, mayroong mga example sa Bible, sa Lumang Tipan, ng mga prophet na ang gawain na hindi magsabi ng future things. Example, sa Old Testament ay si Aaron. Naalala niyo ho, tinawag ng Diyos si Moses. At sabi ng Panginoon kay Moses, isusugo kita sa Egypt para ilabas ang aking tao. At isa sa mga sinabing dahilan ni Moses na hindi niya kaya ay, Lord, hindi ako good speaker. Hindi ako mahusay magsalita, hindi sila makikinig sa akin. At anong sabi ng Diyos kay Moses? Exodus chapter 7 verse 20. Exodus 7:20. And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a God to Pharaoh. Ano yung word na God? Hindi ibig sabihin Diyos siya ni Pharaoh. Kung hindi siya ay mas mataas kay Pharaoh dahil sinugo siya ng Diyos. And Aaron thy brother shall be thy what? Ano daw? Si Aaron daw ay magiging prophet nino. Prophet ni Moses. Thou shalt speak all that I command thee, and Aaron thy brother shall speak unto Pharaoh, and that he send the children of Israel out of his land. So, nakita niyo yung chain? Nagdadahilan kasi si Moses. Sabi niya, hindi ako magaling magsalita. Ang sabi ni Lord, okay, si Aaron na kapatid mo magiging propeta mo. So, yung sasabihin ko sa iyo, sasabihin mo kay Aaron, at si Aaron ang magiging prophet mo kay Pharaoh. Nakuha niyo ho? Hindi actually something in the future, kundi kung ano yung sinabi ng Panginoon. Isang example sa Bagong Tipan naman, sa Acts chapter 15 verse 30. Acts 15 verse 30. So when they were dismissed, they came to Antioch, and when they had gathered the multitude together, they delivered the epistle. Ang context nito,
merong gulo, may nagtuturo ng maling doktrina sa church, pumunta ang mga apostol sa Jerusalem, pinag-usapan nila, kinlarify nila ano ba talaga ang kalooban ng Diyos, at sinulat nila, at ito ang ituturo sa mga Kristiyano, at pagkatapos nilang pag-usapan, nag-dismiss na sila, pumunta sila sa Antioch, at daladala nila yung sulat ng mga apostol, at binasa nila ito sa mga tao. Verse 31, which when they had read, they rejoiced for consolation. Binasa nila yung sulat ng mga apostol, naliwanagan ng mga Kristiyano kung ano talaga ang kalooban ng Diyos at sila ay nagkaroon ng kagalakan. Verse 32, and Judas, hindi ito si Iscariot dahil nagpakamatay na siya, at ang pinaka-wide accepted na ito yung Judas na half-brother ni Jesus. Kung nyo naalala sa Gospels, in-enumerate yung mga kalalaking kapatid ni Jesus, which is yung naging bunga ni Jose at ni Maria. At isa sa mga kapatid ni Jesus ay si Jude, which is the author of the letter of Jude. So hindi ito si Judas Iscariot. Judas and Silas, which is isa ka-partner ni Apostol Pablo sa kanyang ministry. Being what? Prophets also themselves. Ano ginawa nila? They prophesy future things? No, ang sabi, they exhorted the brethren with many words and confirmed them. So itong mga propetang ito ay hindi nagsaysa ng mga future things, kundi they exhorted, they encouraged, pinatibay nila, tinuruan nila ang mga mananampalataya para sila ay tumatag, para sila ay ma-confirm, maging firm sila, at hindi sila madaling tangayin. So ang punto ko lang ho ito mga kapatid, ang word na prophecy ay hindi ibig sabihin automatic foretelling the future. Ang main meaning ng prophecy is faithfully declaring God's revelation. Yung reveal ng Diyos, yung sinabi ng Diyos. Ano man ang sinabi ng Diyos, future o hindi, ang gawain ng prophet ay isalin ito or sabihin ito. So ang point, the gift of prophecy is simply the gift of proclaiming God's revelation. A more familiar way that we call it today is proclamation or preaching. So tinutukoy dito ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12, if kung meron sino may gift ng prophecy, is the gift, pwede natin sabihin, it's the gift of proclaiming God's word. Or more so, the gift of preaching the word of God. Anong purpose ba ng gift na ito? Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 14 verse 3, but he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. So ang purpose ng prophecy as a gift, as a speaking gift, ay hindi magsabi kung ano ang yung hinaharap. Diba akala ko sa mga propeta, parang mga manghuhula. Anong itsura ng pang-aasawa ko? Anong mangyayari sa akin sa hinaharap? Hindi yun. Ang sabi ni Apostol Pablo, but he that prophesieth speaketh unto men, at anong purpose? For edification and exhortation and comfort. Now, we do not have time para isa-isahin yun. And ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering. So again, yun yung gawain ng mangangaral. Yun yung gawain ng prophet. Yun yung gawain ng preacher ng salita ng Panginoon. At yun ang isa sa mga pangunahing gawain ng pastor. Ang ipangaral, ang ituro, ang nireveal na salita ng Diyos. At hindi si Brother Paul ay hindi naghihintay ng bulong sa hating gabi. Pag may bumubulong sa akin sa hating gabi, kung hindi misis ko yun, si Timmy yun. Daddy, mainit. Okay. Hindi ako naghihintay ng bulong sa hating gabi. Saan ko makukuha ang salita ng Diyos? Hindi sa panaginip, hindi sa bulong. Sa Biblia. At ang gawain ng prophet ay yung nireveal na salita ng Diyos sa Bible ay ituro, ipaunawa, at gamitin para mag-edify, mag-exhort, mag-comfort ng mga mananampalataya. Kung kailangan mag-reprove, kung kailangan mag-rebuke, gamit ang salita ng Diyos. So let me just borrow ang sinabi ni John MacArthur. Ang sabi niya, the gift of prophecy is the gift of being God's public spokesman, primarily to God's own people, to instruct, admonish, warn, rebuke, correct,
challenge, comfort, and encourage. So yun ang gift ng prophecy. Ito ay speaking gift, hindi ito sign gift. At anong sabi ni Pablo, balik tayo sa verse 6. Kung meron kang gift ng prophecy, that's prophesy. Ibig sabihin, use that gift. Hindi compare that gift, use that gift. According to the proportion of faith. Paano daw ito gagawin? Sang-ayon sa sukat ng pananampalataya. Now, may dalawang klase ng interpretasyon sa sukat ng pananampalataya. It's either the proportion of the faith, that is, sang-ayon sa pananampalataya ng Kristiyano o pananampalataya ng Kristyanismo na nasa salita ng Panginoon, o sang-ayon sa ibinigay ng gift ng Panginoon sa iyo nung nanampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo. So doon nakabase. Either or, ito ay gagawin ng may pagtatapat sa sinasabi ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 4 verse 11, anong sabi ni Pedro? If any man speak, let him speak as what? As the oracles of God. Anong basihan ng pagsasalita? Anong basihan ng pangangaral? Anong basihan ng pagtuturo? Hindi politika, hindi kultura, hindi filosofiya. Ang basihan ng pagtuturo according to the oracles of God. Hindi yung panaginip ko kagabi. By the way, kung nakabase sa panaginip, mga kapatid, kawawa kayo. Dahil 99.9% ng panaginip ni Brother Paul, nakakalimutan ko. Kahit tanong niyo pa kay Sister Jonah, kahit awayin niya ako para ikwento ko sa kanya, mag-aaway kami kasi hindi ko maikukwento sa kanya. Nakakalimutan ko halos lahat ng panaginip ko. So hindi nakabase sa panaginip, preach, speak as the oracles of God. Sabi again ni Pablo kay Timothy, preach, not the dream, not the vision. Preach the word. Preach the word. At sino ang main subject? Dito tayo matatapos. Revelation chapter 19 verse 10. Anong sabi? And I fell at his feet to worship him, and he said unto me, see thou that do it not. Again, yung anghel, nag-refuse ng worship. Huwag mo akong sambahin, sabi ng anghel. I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ang espiritu ng propesya, ang espiritu ng pangangaral ay sino? Si Kristo. Ang main subject ng pangangaral ay hindi yung best life mo ngayon. Ang main subject ng pangangaral ay si Kristo. Siya namatay sa krus. So God has gifted certain individuals, primarily men in the church, to be able to prophesy. Para maipangaral ang salita ng Diyos, maituro ang nireveal ng Diyos sa kanyang salita. At tawagin ng mga tao na i-apply ito, ipamuhay ito, especially sa konteksto ng komunidad ng iglesia. So it must be done with faithfulness, sang-ayon sa nireveal ng Diyos sa kanyang salita. Ang main subject ng pangangaral ay dapat si Kristo. At anuman ang gift na ito, at kung ikaw man ay may gift na ganito, ang sabi ng salita ng Diyos, be faithful in applying it or using it and improve it. At tayo bilang isang iglesia, we must pray. Humingi pa tayo sa Diyos, Lord, bigyan mo pa kami ng mga taong may gift na ganito. Mga tao na may gift ng prophecy who will be courageous, magiging matapang na tumayo at ipangaral ang salita ng Diyos kahit tanggap ng komunidad, kahit ayaw ito ng mga politiko, pero ituturo pa rin ng matapat ang reveal sa salita ng Panginoon. Bigyan mo pa kami ng mga dagdag na mga mangangaral. At mga kapatid ko, sa biyaya ng Panginoon, dagdagan ng Diyos ang mga mangangaral sa ating iglesia. Ang sabi ng Biblia, huwag nating i-despise. Huwag nating balawalain. Kundi pahalagahan natin ang mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Lalo na yung mga gumagawa nito ng may katapatan sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po, O Diyos, sapagkat Ikaw ay gumawa at nagkaloob ng iba't ibang mga kakayahan sa bawat bahagi ng iyong iglesia upang maipaglingkod.
Hindi mo kami iniwan sa aming mga sariling kakayahan na ipagmamayabang lang namin. Kundi, O Diyos, ito yung mga kaloob mo at ikaw ang pupurihin namin. At nawa anuman ang ma-accomplish namin gamit, O Diyos, ang mga kaloob na ito, nawa ang lahat ng papuri ay pasalamat ay sa iyo lamang maibigay. O ilayo mo kami, Panginoon, sa kayabangan. Ilayo mo kami sa pag-angkin ng papuri na dapat ay sa iyo lamang. At nawa, O Diyos, dalangin po namin na magbangon ka pa at tumawag ka pa at magbigay ka pa, O Diyos, ng mga kapatiran na may kaloob, lalo na, O Diyos, sa amin na pag-aralan, that have the gift of prophecy, the gift of proclaiming your word faithfully and courageously. O Diyos, tulungan mo po kami. Ingatan mo po ang iyong iglesia. Napakadami, Panginoon, ng mga bulaang tagapagturo at mga propeta. Nawa, O Diyos, kami ay tulungan mong patuloy na lumalim sa iyong salita. At sa pamamagitan nito, Panginoon, ay maingatan namin ang pananampalataya at maingatan namin ang iyong iglesia. Ikaw pong patuloy na maluwalhati. Gamitin mo kami, O Diyos, maipaglingkod namin ang iyong mga kaloob ayon sa iyong kalooban. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.